Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas, mahal na Panginoon. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee. We trust in Thee. There is Lord. Hallelujah. At aming dalangin, mahal na Panginoon sa oras nito, mahal na Panginoon isan mo ang mga salita mo, mahal na Panginoon sa pangunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, sa pangalan ni Jesus, sa isama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong pag-aalinlangan, hadlang sa aming pakikinig, cast out right now, and bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Will D. Strada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, mga minamahal sa mga nakapot manugang ng ating mga pastor sa buong pamilya, ay patuloy po natin ipinapaabot ang ating papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoong Jesus, ng ating dakilang Diyos, ay patuloy na nagtatalaga ng mga tao na kanyang kinakasangkapan, mga minamahal, upang mga laga sa kanyang banal na gawain at patuloy na magkandili sa ating mga kaluluwa. Luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon at magandang gabi po, minamahal, sa inyo pong lahat, sa buong bansa ng Pilipinas, Luzon, Visayas, at sa buong Mindanao, minamahal, at ganoon din naman sa buong Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, sa aking pong mga beloved Muslim brothers po, mga minamahal, na patuloy pong umaantabay, sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos, ang biyaya at kapayapaan ng mahal na Panginoon ay sumagana po, minamahal, sa puso at isip ng bawat isa sa atin at sa lahat po ng ating mga nearby outreach po, mga minamahal. Hindi ko na lamang po banggitin isa-isa sapagkat ang ating oras, mga minamahal, ay talagang hindi po mapigilan ng pag-ikot at napakahalagang may pangaral natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa lahat po ng ating mga live webcast viewers po, mga minamahal around the globe, sa active po mga kababayan in abroad, mga minamahal na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng Diyos, sa lahat po ng mga minamahal po nating mga kapatid na OFW na talagang nagsasakripisyo, nagpapagal, tinitis ang lungkot, alang-alang sa kanilang mga loved ones, at talotigit sa lahat, alang-alang sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang ating priority, mga minamahal, ay makatulong sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa na lamang po, minamahal, ang ating pong mga pamilya. So ganoon din naman po sa lahat ng ating beloved seafarer, ating mga kapatiran na nasa barko, mga minamahal, pag-ingatan po kayo palagi ng ating mahal na Panginoon. Sa mga kapatiran po natin na sa nadako ng New Jersey, beloved Ate Nimpa, mga minamahal, ganoon din naman beloved Brother Robert Beltran, sa kanyang asawa at mga anak, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa inyong pong lahat, minamahal. At tayo po'y dumako po, mga minamahal, sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po ninyo ang inyong pong ballpen, ang inyong pong mga papel, ang inyong pong mga Biblia, lalatigid sa lahat. Ihanda po ninyo ang inyong mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, biblical definition about self-righteous. Biblical definition about self-righteous. Napakahalaga na mapag-aralan natin at maunawaan, mga minamahal ko, ang kahulugan ng mga minamahal word na self-righteous, sapagkat minsan ginagamit natin itong address sa isang tao, mga minamahal, samantalang hindi naman natin alam kung ano ang malalim na kahulugan, mga minamahal ko, ng word na self-righteous. Ito po ay pagiging matuwid saganang sa kanyang sarili. Kaya ito po hindi kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Ang nais ng mahal na Panginoon na tayo po ay lumakad ng matuwid. Sapagkat ang sabi po, mga minamahal, ng ating pinag-aaralan, living in a righteous life and spending our life according in God's will is God's delight. Mga minamahal, yung mamuhay tayong matuwid
at ilaan natin ang ating oras, mga minamahal, ayon sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ito po ang bagay na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. So ang paglakad ng matuwid, ito po ay nais ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat siya'y Diyos ng katwiran, siya'y Diyos ng kabanalan, siya'y matuwid na Diyos. So nararapat lamang po na tayo po'y magsumikap na maging matuwid, mga minamahal, sa Kanyang banal na paningin upang tayo po'y maging kaaya-aya sa Kanyang banal na harapan. Tayo po ay maging karapat-dapat. But in the first place, hindi po natin kayang maging matuwid sa ganang atin lamang kung wala pong guidance ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ibig sabihin, kailangan natin ng patnubay ng ating mahal na Panginoon to make us holy, perfect, and acceptable according, mga minamahal, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Para pong mga minamahal, pagguhit ng isang tuwid na guhit sa isang blackboard, kahit po gaano po tayo kagaling, kahit hindi po tayo pasmado, malinaw ang ating mga mata, hindi po tayo makakaguhit ng matuwid, mga minamahal, sa ganang ating sarili lamang. Maliban kung meron tayong ginagamit na ruler, mga minamahal, guguhit tayo sa blackboard. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay guguhit ng tuwid na guhit. Hindi tayo makakaguhit ng tuwid na guhit, pababa o pahalang na pagguhit. Hindi tayo makakaguhit ng matuwid not unless na tayo po'y gagamit ng ruler. At sa ating paglakad ayon sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa gabay at patnubay ng mahal na Panginoon, tayo po ay makakalakad ng matuwid sa Kanyang banal na paningin. Not, mga minamahal, only in our own selves, amen, but through the guidance of our loving God. Tayo po ay magiging matuwid dahil sa gabay, dahil sa patnubay ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, biblical definition about self-righteous. Ang sabi po rito, a self-righteous person is a kind of a person think that they can do no wrong. Mga minamahal, yung mga self-righteous, ito po yung mga taong they expect, mga minamahal, na sila po ay matuwid. Actually, hindi sila matuwid. Pero ang feeling lang nila, ang pakiramdam lang nila sa kanilang sarili, sila ay matuwid, mga minamahal. Pero ang totoo, sa paningin ng mahal na Panginoon, ay hindi po sila matuwid. Yung pagiging matuwid natin ay hindi po natin pwedeng, mga minamahal, ibase sa ating sariling pamantayan. Dapat kung tayo po ilalakad ng matuwid, hindi po ang sarili natin ang magsasabi na tayo matuwid. Mga minamahal, Diyos po ang humahatol kung tayo ay matuwid o tayo po ay makasalanan. Wala po tayong karapatang sabihin na tayo po ay matuwid. No, mga minamahal, yan po isang napakalaking pagkakamali kung atin pong ididiin na tayo po ay matuwid. Only God, mga minamahal, can judge, mga minamahal, kung tayo po ba ay sinners or tayo po ba, mga minamahal ko, ay righteous. Ang sabi rito, a righteous person is a kind of a person think that they can do no wrong. Ito po yung uri ng mga tao na kanila pong iniisip in their own, mga minamahal, idea. Iniisip po nila na sila po yung uri ng mga tao na hindi nagkakamali, which is na malaking conflict po ito regarding po, mga minamahal, sa sinabi ng Biblia that there is no righteous, no not one. We are all sinners. Walang matuwid, wala kahit isa. They think that they are holier than others. Ito po yung malaking pagkakamali, mga minamahal, na dapat nating maunawaan bilang anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, maunawaan natin yung salita ng ating mahal na Panginoon. Sometimes, ito pong mga self-righteous, makikita po natin, madali po ito silang ma-identify. Madali po, mga minamahal, natin makilala yung ganitong uri ng masasamang mga espiritu, sapagkat yung pagiging self-righteous, ito po, mga minamahal ko, ay isang masamang katangian, mga minamahal, ng isang tao. Amen? Kaya ito po ay hindi galing sa Diyos. Ito po ay masamang espiritu na galing sa demonyo na hindi po nararapat na maghari sa isang tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakast out po natin yan. Yung mga vainglory, yung mga self-righteous, mga minamahal, sa ating puso, self-righteous sa ating isip, yan po ay kinakast out natin. Hindi po natin hinahayaan na
magdominion po yan, mga minamahal, sa ating puso. Magdominion po yan sa ating isip, sapagkat magiging karumal-dumal tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung hahayaan natin ang Espiritu ng pagiging, mga minamahal, matuwid, saganang sa kaniyang sarili at hindi saganang sa Diyos. Mga minamahal, ay malaking kasalanan. Maaaring ito po ang maging dahilan upang tayo po ay hindi maging karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Makikita po natin ito. Madali po itong makilala, madali po itong ma-identify. Sabi dito, yung self-righteous na mga tao, mga minamahal, they always think that they can do no wrong. Amen? Sometimes, they think that they are holier than other. Iniisip nila na mas matuwid sila sa iba. Mga minamahal, iniisip nila na mas banal sila sa iba, at dahil iniisip nila na mas matuwid sila sa iba, mas banal sila sa iba, para sa kanila, mayroon na silang right, mga minamahal, to judge anyone. Amen? Mayroon na silang karapatang humusga dahil mas banal sila, mas matuwid sila, mas nakakagawa sila sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, therefore they conclude, mga minamahal, ini-expect nila na dahil sila ay mas matuwid sa iba, mas banal sila sa iba, mas nakakagawa sila sa kalooban ng mahal na Panginoon kaysa sa iba, mga minamahal, ang akala nila, dahil sa ganong proseso, sa ganoong katayuan, ay mayroon na po silang karapatang humatol sa iba. Malipong pananaw po yun, mga minamahal. Ang sabi rito, mga minamahal, they think that they are holier than other, righteous than other. That's why their attitude is judging everyone else. Kaya pala, mga minamahal, merong mga taong malakas manghusga sa kanyang kapwa dahil they expect in their own na they are righteous than others, they are holier than other, mga minamahal. Kaya ang kanilang ginagawa, humahatol sila sa iba dahil in-expect nila na meron silang karapatang humatol dahil sila ay mas matuwid kaysa sa iba, mga minamahal. Yung pagiging matuwid, mga minamahal, Diyos ang hahatol sa atin yan. Kung tayo ba ay makasalanan o kung tayo ba ay matuwid sa kanyang banal na paningin, hindi mo pwedeng, mga minamahal, isipin na matuwid ka in your own, mga minamahal, description. Hindi mo pwedeng sabihin na banal ka sa iyong sariling panukat. Hindi mo pwedeng sabihin matuwid ka sa iyong sariling pananaw. Only God can judge if you are sinners or if you are righteous. 1 Corinthians, or rather 2 Corinthians chapter 10, verse 12. Basahin natin ang Biblia. Sapagkat hindi kami nagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang mga sarili. May mga tao talagang mga minamahal na nagmamapuri. Sabi ni Apostol Pablo, hindi kami nagmamatapang ni makikibilang o makikitulad, mga minamahal, sapagkat itong uri ng mga tao na nagmamapuri sa kanilang sarili, nagmamatuwid sa kanilang sarili, ito po yung mga taong hindi dapat tularan. Ito po yung mga taong hindi dapat tayong makibilang, makahalubilo, makisama, makipagkaibigan, hindi makipagkaibigan, mga minamahal, sapagkat ito po ay, mga minamahal, maling pag-uugali. Amen? Sabi pa nga ng banal na Biblia, evil communication, corrupt good manners. Amen? Kung mayroon kang good manners, at ikaw ay nakikipag-communicate in evil communication, mga minamahal, ikaw ay nakikisama, nakikitulad, nakikibilang, mga minamahal, nakikihalo ka o nakikisama ka, nakikipagkaibigan ka sa mga magmamapuring, mga minamahal na nagmamapuri sa kanilang mga sarili, darating ang araw, mga minamahal, yung good manners mo will be corrupted po, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, sapagkat hindi kami nagmamatapang, ni nakikibilang, ni nakikitulad sila doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili, nagmamayabang sa kanilang sarili, nagpapakamatuwid sa kanilang mga sarili. Ito po ay karumal-dumal, asuklam-suklam, mga minamahal, sa harapan ng Panginoon. Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanilang at kanilang itinutulad ang kanilang sarili sa kanilang ay walang unawa. Sabi ng Biblia, itong mga taong sinusukat nila ang kanilang sarili, mga minamahal, sa kanila rin, in their own standard, in their own righteousness,
Sapagkat mayroong mga tao na mga minamahal, para sa kanila, sila'y matuwid, sila'y banal, mga minamahal, sila'y nakaabot sa pamantayan ng mahal na Panginoon. Kaya't ang sabi ng Biblia, mga minamahal, they are measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves and not wise. Mga minamahal, itong uri ng ganitong mga tao na nagmamapuri, nagmamarunong, nagmamatuwid sa kanilang mga sarili, bagamat mga minamalhayag na sa sikat ng matinding sikat ng araw na sila ay nagkasala, sila ay nagkamali, pero hindi pa rin inaamin ang kanilang mga pagkakamali. Mga minamahal, they are claiming that they are righteous in their own selves. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, they are not wise. Sinusukat nila, mga minamahal, ang ibang tao, o sinusukat nila ang kanilang sarili, mga minamahal, sa kanilang sarili din. Sabi ng Biblia, ulitin po natin ang pagbasa para lubos nating maunawaan ang salita ng mahal na Panginoon. Tingnan po ninyo, mga minamahal, sila ay sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin. At kanilang itinutulan ang sarili sa kanila rin. At walang unawa. Sila po ay nagmamatuwid in their own. Amen? So sabi ng Biblia, tayo po ay lumakad ng matuwid, hindi po sa ating sariling pamantayan. Hindi po sa ating sariling mga minamahal pangunawa. Hindi po sa ating sariling standard. Mga minamahal, bago sabi ng Biblia, lumakad tayo matuwid ayon sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po, mga minamahal, kapag tayo po ay bumabase sa katwiran ayon sa ating sariling pamantayan, maaaring tayo po ay mapahamak. Maaaring tayo po ay mapariwara, mga minamahal, sapagkat ang ating paglalakad ay ayon sa paglakad ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Follow me as I follow Christ. Ibig sabihin, mga minamahal, yung ating pagsunod ay palaging mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Kung paano sumusunod ako kay Kristo, sumunod kayo sa akin. Ganon din sa ating mahal na pastor. Kung paano ang mahal na pastor ay sumusunod sa ating mahal na Panginoon, ay ganon din ang ating pagsunod. Kung makita po natin si Apostol Pablo lumihis sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, huwag nating sundin si Apostol Pablo. Kung nakikita natin ang ating mga ngaral ay hindi na po sumusunod sa lakad ng ating mahal na Panginoon, bakit tayo susunod sa Kanya? So, ibig sabihin, yung perfect pattern na linaan ng mahal na Panginoon for righteousness sa ating Christianity living ay walang iba kundi ang steps ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya nga po may Biblia Kaya nga po inihanda niya ang Biblia, mga minamahal, para maging guidelines natin. Mga minamahal, para malaman natin kung ano ang mga hakbang na ating gawin upang lalo tayong maging mapalapit sa Diyos at hindi tayo maging matuwid sa galang sa ating mga sarili. Ang gusto ng mahal na Panginoon, maging matuwid tayo ayon po, mga minamahal, sa righteousness ng Diyos, sa katwiran ng Panginoon. Maging matuwid tayo ayon sa pamantayan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mahirap turuan yung mga taong possessed ng espiritu ng self-righteous. Napakahirap turuan. Napakahirap ipaunawa sa kanila ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yung mga taong puspos ng masamang espiritu, because this is evil spirit, we conclude, mga minamahal, na ito po'y evil spirit. Yung spirit of self-righteous, ito ay espiritu na hindi galing sa Diyos. Ito po'y espiritu na hindi galing sa kaitasan, mga minamahal, kaitaasan. Ang espiritong ito ay galing po, mga minamahal, sa masamang espiritu. Ito po ay demonic spirit, evil spirit, mga minamahal, na hindi nararapat maghari sa puso at isip ng mga banal. Hindi nararapat na maghari sa puso at isip ng mga taong lumalakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Their attitude is judging everyone else. Kaya kapag may makita tayong Kristiyano, mga minamahal, o kasama natin sa pananampalataya, na ang kanyang trabaho is humatol, kaliwat kanan na paghatol, humatol sa kanyang kapwa, mga minamahal, amen. At ang sabi ng Biblia, para sa kanya, hindi siya nagkakamali. They think that they are holier than other, they are righteous than other, they are perfect than other. Mga minamahal, ito pong mga espiritong ito ay dapat pong mga minamahal sawatain sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. They are, mga minamahal, kumbaga sabi ng Tagalog, sinusukat nila ang kanilang pagiging matuwid sa kanilang sariling panukat.
Hindi po sa panukat ng mahal na Panginoon. Sinusukat nila ang kanilang pagiging banal, ang kanilang pagiging matuwid ayon po sa kanilang sariling sukatan at ayon sa kanilang sariling standard. Pangalawa po, mga minamahal, ito pong mga minamahal self-righteous person, they are operated by their own mind. Amen? Sila po ay mga minamahal sila po ay mga tao na minamanipula ng kanilang sariling kaisipan. And their belief that they are always right. Iniisip nila na palagi silang tama. Ito po yung mga self-righteous na mga tao. Kapag meron tayong kakilalang ganitong uri na they expect that they are always right, hindi nakikinig ng opinion ng iba, hindi nakikinig sa paliwanag ng iba, hindi nakikinig sa turo ng iba, mga minamahal, feeling nila, mga minamahal, palagi silang puno. Amen? Yung ganitong uri ng mga tao ng pakiramdam ay palagi silang puno, mga minamahal, hindi na po sila tatanggap ng opinion ng iba. Syempre, bakit sila tatanggap ng opinion ng iba? Pakiramdam nila, puno na sila. Hindi na po sila tatanggap ng idea ng iba, opinion ng iba, hindi na po sila tatanggap ng paliwanag ng iba because mga minamahal, they feel that they are not empty. Amen? Kagaya po ng isang paliwanag. Sometimes ang Kristiyano daw po, kailangan palagi nating mga minamahal pakiramdam sa ating sarili, tayo po'y empty cup palagi. Ibig sabihin ng empty cup, lalagyang walang laman. So if you are always filled, mga minamahal, ina-accept mo palagi that you are empty cup, wala kang laman. Siyempre, pag inisip mo na wala kang laman, kapag merong nagbibigay sa iyo ng idea, nagbibigay sa iyo ng turo, nagbibigay sa iyo ng paalala, nagpapaunawa sa iyo, nagpapaliwanag sa iyo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, palagi kang handang tumanggap dahil ang pakiramdam mo, kailangan mo ng nagtuturo, kailangan mo ng nagpapaunawa, kailangan mo ng ibang idea, ibang aral, ibang turo, ibang paliwanag para yung empty cup, yung ikaw na empty cup, mga minamahal, ikaw ay mapuno. Ganun po ang pakiramdam, pag-aasam ng isang Kristiyanong na ayon sa kalooban ng Panginoon, ang kanyang puso. Amen? Ang sabi rito, they are operated by their own mind. They are manipulated by their own mind. Their belief that they are always right. Iniisip nila na sila ay palaging tama. Amen? And that their doing things is the only correct way. Para sa kanila, lahat ng kanilang ginagawang mga bagay, para sa kanila, ito talaga ang tama. Mali ang kanila, akin ang tama. Ang sabi rito, mga minamahal, self-righteous people are ignorant of God's righteousness because they are going to establish their own righteousness. Ito pong mga righteous person, mga minamahal, self-righteous person o self-righteous people, they are ignorant of God's righteousness. Wala, mga minamahal, kung meron man silang alam, amen, pero binabali nila ang mga bagay na kanilang nalalaman ayon sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon, in the eyes of the Lord, they are all ignorant. They are going to establish their own righteousness. Yung kanila pong mga minamahal, ina-apply, hindi po ang righteousness ng mahal na Panginoon. Ang kanilang ina-apply yung kanilang sariling righteousness. Yung kanilang ina-apply, hindi po ang pamantayan ng Diyos. Hindi po ang standard ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanilang ina-apply, their own standard. Kaya nagkakaroon ng komplikado ang kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Siyempre, kapag malinis ang puso mo, gusto mo maging matuwid sa mahal na Panginoon, ang ina-apply mong pamantayan ng Diyos. Ang standard ng mahal na Panginoon, yung holy living, yung righteous living, mga minamahal, ang ina-apply mo ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, madali kang lumago, madali kang matuto, pero yung mga taong possess, yung mga Kristiyanong merong pang self-righteous sa kanilang mga puso, mga minamahal, matagal po, stagnant po yung kanilang maturity. Amen? Madali po, hindi po sila mabilis lumago, mga minamahal. Ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 3, basahin po natin ang Biblia. Roma kapitulo 10, versikulo 3. Sabi ng Biblia, sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katwiran ng Diyos, at pagsusumakit na may tayo ang sarili kanila. Ito po yung mga taong
mga minamahal, taliwas palagi sa kalooban ng mahal na Panginoon, sapagkat hindi nila mga minamahal pagkakaalam sa katwiran ng Diyos. May mga tao ganito, mga minamahal, they are ignorant, mga minamahal in God's righteousness. Sila po ay hindi nakakaalam sa katwiran ng Panginoon. At sila po ay nagsusumapit na may tayo ang sariling kanila. Mga minamahal, nagtatayo sila ng sarili nilang standard, nagtatayo sila ng sarili nilang pamantayan. Mga minamahal, siyempre, may standard ng Diyos na pinagtibay, mga minamahal, ilang libong taon na po. At ito po yung nakasulat sa banal na Biblia, hindi ka pwede gumawa ng sarili mong standard, mga minamahal. Hindi ka tayo pwede gumawa, mga minamahal ko, ng isang pamantayan na labas, hindi nakasulat sa banal na Biblia. So ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katwiran ng Diyos. Ito pong mga tao na hindi nakakaalam sa katwiran ng Panginoon, ang kadalahan mo na ay kapamakan. At ang sabi ng Biblia, nagsusumapit na may tayo ng sarili kanila, ay hindi sila nagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Siyempre, kapag hindi ka gumawa ka ng sarili mong standard, amen, gumawa ka ng sarili mong righteousness, that is self-righteousness, dahil siyempre, hindi righteousness ng Panginoon, gumawa ka ng sarili mong nagmamatuwid ka, nagmamagaling ka, nagmamarunong ka, alam mo kung sino ka ng mga minamahal hindi nagkakamali. So sabi ng banal na Biblia, that is self-righteous, mga minamahal, self-righteousness. Sabi ng Biblia, ito po yung mga taong hindi nakapagbibigay lugod at luwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa nga ng Biblia, mga minamahal, they are unwise. Hindi po sila mga minamahal matatalino. It means sila po ay mga taong mangmang. Although na nagmamarunong sila, kasi the more na nagmamarunong ka, the more na nagmamagaling ka in your own, nagmamarunong ka in your own standard, in your own righteousness, mga minamahal, habang ikaw ay nagmamarunong, ikaw naman ay nagiging mangmang sa harapan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? So the more na nagmamarunong ka, saganang sa iyong sarili, hindi po masama ang maging marunong, pero maging marunong ka nawa ayon sa karunungan ng Panginoon. Hindi po masama ang maging matuwid, pero nawa ay maging matuwid ka ayon sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Amen? May mga mananampalataya kasi na sa sobra nilang pagmamatuwid, amen, sabi ng banal na Biblia in Romans chapter 10 verse 3, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Hindi po sila nagpasakop sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sila ay mapapahamak. Ulitin natin ang pagbasa in English version, Romans chapter 10 verse 3. Sabi ng banal na Biblia, for they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness. Amen? May mga mananampalataya na ganito, kaya sila na mislead. Sila naliligaw. Mga minamahal, speaking of righteousness, alam po ninyo, mga minamahal, for how many long years ng ating beloved honorable pastor, fasted 2 days, mga minamahal, 10 days, 40 days, mga minamahal, siya po ay nakipag-usap sa ating mahal na Panginoon, at ang salitang katwiran at pagiging matuwid, ito pong lahat ay i-reveal ng ating mahal na Panginoon sa ating kagalang-galang na pastor, at ang ating mahal na pastor ay naging mabuting halimbawa na sumunod at tumalima sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo po ay sumusunod sa mahal na pastor dahil ang mahal na pastor ay sumusunod sa lakad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating mahal na pastor, ang kanyang buhay naging taliwas sa pamumuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit tayo susunod sa ating mahal na pastor? Bakit tayo maniniwala sa kanya? Bakit tayo tatalima sa kanyang turo? Bakit tayo makikinig sa kanyang pangangaral? Kung ang pamumuhay ng mahal na pastor ay naging taliwas sa pamumuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero nakita ng ating dalawang mata, in our own experience, na-experience natin, mga minamahal, nakita natin ang pamumuhay ng ating kagalang-galang ng mga magulang sa Panginoon, ating beloved, dearly beloved honorable pastor, dearly beloved assistant pastor, mga minamahal, nakita natin ang kanilang mga pamumuhay na ito'y naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sila'y nabuhay ayon po, mga minamahal ko, sa pamumuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y sumusunod sa kanila dahil sila po'y tumalima sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. They are righteous not in their own, but they are righteous, mga minamahal, according to the standard of righteousness of our loving God. Sila
sila po yung naging matuwid ayon po sa katwiran ng ating That's why the Lord blessed them. Bakit po, mga minamahal, sabi pa nga ng ating narinig kanila, mga minamahal, living in a righteous life and spending our life according in God's will is God's delight. Ito po'y kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, blessed ng mahal na Panginoon ang ating parents in the Lord. Amen. Sabi pa nga ng iba, meron pong isang pastor na nagsabi sa ating dearly beloved pastor na si Pastor Almeda, hindi yan ibibless dahil mga minamahal, walang basbas na galing sa amin. Siya po, ang ating beloved pastor ay galing po sa ibang pananampalataya at sa kanilang pananampalataya kapag ito po ay mag-independent, humiwalay ka sa kanila pong mga minamahal ministry, kailangan ibibless ka ng kanilang head pastor. Ang sabi nila, ang malapastor, mga minamahal, hindi ito ibibless sapagkat hindi siya nagpabasbas before siya mga minamahal mag-independent. Pero nagkamali sila. Mga minamahal, take note, hindi tao ang nagbibless, hindi tao ang nagbabasbas. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ang nagbabasbas. Dahil ang ating mahal na pastor, yung kanyang living, mga minamahal, in righteous living, ang standard ng Panginoon ang kanyang in-apply. Amen? Standard of righteousness ang in-apply ng mahal na pastor. That's why the Lord blessed him. Imagine, mga minamahal, very humble beginning ng church. Walang-wala ang iglesia. Halos pambayad ng upa, wala. Pang-upa ng upuan, wala. Pagkain ng mga manggagawa, halos wala, mga minamahal. We are start from the very humble beginning. Pero ang ating mahal na pastor, ating dearly beloved assistant pastor, patuloy silang lumakad ng katwiran ayon sa pamantayan ng katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita ng Panginoon ang kanilang pagsusumikap. Nakita ng Panginoon ang kanilang paglakad sa katwiran. Nakita ng Panginoon kung paano nilang sinusunod at tinatalima ang kalooban ng mahal na Panginoon ng walang paglubag. Yung word na walang paglubag, even in the midst of trials, even in the midst of persecution, even in the midst, mga minamahal ko, of mga pagsubok, difficulties, hardship in life, mga minamahal. Ang malapastor, walang paglubag na tinalima ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi humakbang paatras, hindi tanilikuran ang pagtawag ng Diyos, minamahal. Patuloy na lumakad sa kalooban ng mahal na Panginoon because they believe na hindi tao ang tumawag sa kanila. They believe na hindi tao ang pumili sa kanila. They believe na hindi tao ang humirang sa kanila. Naniniwala sila, mga minamahal, na hindi tao ang nagtalaga sa kanila. Alam nila ng Panginoon. That's why, because they are believing that mga minamahal God, mga minamahal ang Panginoon ang tumawag sa kanila. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, na natili silang mga minamahal gumanap sa kalooban ng Panginoon. In the blessing will flow. Dumaloy ang pagpapala dahil nakalampas sila sa pagsubok, mga minamahal, na inihanda sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Terribling hirap, mga minamahal, ngunit nalugod ang Panginoon dahil lumakad sila ayon sa pamantayan ng katwiran ng ating mahal na Panginoon. Ang pangatlo, mga minamahal, self-righteous is sometimes manifested in feeling of superiority toward other. Yung mga minamahal, self-righteous daw po, minsan ito'y ating nakikita, mga minamahal, amen, at nararamdaman na tayo po ay yung word na superiority. Ina-expect natin na mas magaling tayo, mas marunong tayo, mas tama tayo, mas karapat dapat tayo, mas banal tayo. That is word, mga minamahal, superiority complex. Amen? Yan po ay, mga minamahal, isang katangian ng isang tao na makasarili. Katangian ng isang tao na nagmamatuwid sa kanyang sarili. That is superiority complex, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, sometimes iniisip natin, I am right, you are wrong, mga minamahal, tama ako, mali ka. Palaging ganun ba? Yung self-righteous, that is superiority complex, they are always expecting, mga minamahal, that they are greater than other. Amen? Kaya sometimes, madalas nilang sabihin, tama ako, mali ka. Ito ang dapat, mali yung sayo. Sometimes sinasabi nila, mga minamahal, my way is better than your way. Mas magaling ang akin, mas tama ang akin. Ito ang tama dahil meron pong ganyang mga katangian. Sometimes may mga nangunguna sa iglesia, mga minamahal, na ayaw tumanggap ng mga suggestion. May mga nangunguna sa iglesia na ayaw tumanggap ng ideas ng iba. Kaya mga minamahal, ang lumalabas sila ay nagiging makasarili din, nagiging mga minamahal matuwid sa ganang sa kanilang mga sarili. Ang sabi dito, mga minamahal, it's hard for him
to say sorry. Yung mga self-righteous na mga tao, they don't, mga minamal, accept defeat. They don't accept failure. Kaya it is hard for them, mga minamal, to say sorry doon sa mga taong nagkamali sila, mga taong nagkasala sa kanila, nahihirapan silang humingi ng tawad, nahihirapan silang humingi ng sorry because, mga minamal, they expect that they are always right. Ini-expect nila palagi na ang kanilang ginagawa palagi ay tama. Ang kanilang palaging ginagawa ay mga minamal perpekto. Hindi sila nagkakamali because they are mga minamal self-righteous. Madali pong ma-identify yung mga ganyang uri ng mga tao. Iniisip nila na tama sila palagi. Insakto sila palagi. They don't accept defeat. They don't accept failure. It's hard for them to say sorry. Ito po yung mga taong self-righteous. Akala mo kung sinong matuwid, mga minamahal. Akala mo kung sinong perpekto. Akala mo kung sinong tao na hindi nagkakamali. Amen? Ayaw tumanggap ng pagkatalo. Kaya, pagdating sa kwentuhan, magkwentuhan kayo, kukwentuhan mo yung self-righteous na tao, halos palaging siyang nagsasalita. Halos palaging siyang tama. Halos palaging mga minamahal, siyang may punto. Siyang insakto. Ma-identify po ninyo palagi yung ganyang uri ng tao. Sabi ng Biblia, mga minamahal, lumayo tayo sa ganyang mga tao, wala tayong mapapala dyan. Wala tayong mapapakinabangan dyan, mga minamahal, dahil iniisip nila palagi na sila ang palaging tama. Ang sabi nito, mga minamahal, it's hard for him, mga minamahal, to say sorry. He never say sorry. May mga self-righteous na kung nagsasabing sorry, pero paimbabaw. Iba po yung paghingi ng patawad na galing sa puso o paghingi ng patawad na mapagpaimbabaw. So ito pong mga self-righteous na mga tao, it's hard for them to say sorry. At ang sabi nito, self-righteous person, they don't accept defeat. They don't accept failure. Because they are trusting in their own righteousness, in believing in their own standard. Mga minamahal, naniniwala sila, mga minamahal sa kanilang, mga minamahal, naniniwala sila sa kanilang sariling katwiran. Mga minamahal, they are always believing in their own standard. Kaya, ang expectation nila, palaging sila ang tama. Hindi nila nakikita yung pagkakamali nila. Hindi nila nakikita na self-righteous na pala sila. Hindi nila nakikita na nagmamarunong na pala sila. Hindi nila nakikita na nagmamagaling na pala sila. Hindi nila nakikita na nagpapakamatuwid na pala sila sa kanilang mga sarili at nagkakasala na sa harapan ng mahal na Panginoon. Ecclesiastes chapter 7 verse 16. Kaya di po, mga mahal, basahin mo na natin ang Biblia. Ecclesiastes kapitulo 7. Versikulo 16. Ang sabi rito, mga minamahal, huwag kang lubhang magpakatuwid sa iyong sarili. Biblia po ang nagsasabi, huwag kang lubhang magpakamatuwid. Yung maging matuwid ka ayon sa katwiran ng Panginoon. Huwag kang lalampas doon. Huwag kang magmamagaling. Huwag kang magmamarunong. Huwag kang magpapakamatuwid sa ganang iyong sarili. Amen? Kailangan bilang tao, marunong din tayong tumanggap ng suggestion ng iba. Marunong din tayong makinig sa idea ng iba. Marunong din tayong makinig sa paliwanag ng iba. Hindi pwedeng, mga minamahal, ikaw palagi ang tama. Kapag ganyan ang mindset mo, lalayo sa iyo, pati ang asawa, ang anak mo, ang buong pamilya mo, lalayo sa iyo. Yung mga taong, mga minamahal, close mo noon, lalayo sa iyo kapag meron kang, mga minamahal, ugaling self-righteous. Siyempre, mga minamahal, hindi masarap na kasama yung ganitong uri ng tao na palaging siya ang tama. Palaging siya ang matuwid, palaging siya ang insakto, hindi marunong, mga minamahal, humingi ng sorry. Mga tao, mga minamahal, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, mga minamahal ko, at pagkakamali. Ulitin natin ang pagbasa po. Ecclesiastes 7:16. Huwag kayong lubhang magpakamatuwid. Huwag ka nang lubhang magpakapantas. Bakit? Sisirain mo ang iyong sarili. Once, mga minamahal, sa English, basahin natin. Sabi ng Biblia, be not righteous overmuch, neither make thyself overwise. So, hindi pala maganda yung masyado kang magpakamarunong o magmarunong, mga minamahal. O neither make thyself overwise. Why shouldn't thou destroy thyself? So, ibig sabihin, ang tao pala na self-righteous, nagmamarunong, nagpapakamatuwid sa ganang sa kanyang sarili, nagmamagaling,
Amen? Ito pala yung mga tao, kapag ganito pala ang ugali mo, mga minamahal, your own attitude will be destroy you. Sisirain ka, wawasakin ka, mga minamahal. Yun po ang sinabi ng banal na Biblia. Kaya hindi po maganda na tayo po ay mga minamahal nagmamarunong. Ang nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, maging open-minded tayo. Maging empty cup tayo, mga minamahal. Dahil kapag empty cup ka, pupunuin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Amen? Dapat handa tayong tumanggap ng pagsaway, handa tayong tumanggap ng pagtuturo, handa tayong tumanggap ng paalala. Yung mga taong self-righteous, hindi yan marunong tumanggap ng pagsaway. Yung mga taong self-righteous, hindi yan marunong tumanggap ng pagtuturo. Re-rebukein mo yung mga taong self-righteous, mga minamahal, aawayin ka. Amen? Hindi ka napapansinin. Hindi ka nakakausapin. Dahil mga self-righteous nga ayaw nga magpaturo Yung mga self-righteous na tao, ayaw magpasaway, ayaw magpadisiplina, ayaw magpaturo, ayaw ng koreksyon, ayaw ng instruction. Yan po yung mga taong self-righteous. Kaya't makita mo, mga minamahal, hindi sila nakapagpapatuloy sa paglilingkod. Siyempre, mga minamahal, hindi naman pwedeng pabayaan bilang manggagawa, bilang mangaral. Hindi naman pwedeng pabayaan namin na nagpapakamatuwid na sa ganang kanyang sarili, nagmamarunong na sa kanyang saganang sarili. Hindi namin sasawayin. Siyempre, ilinagay kami ng mahal na Panginoon, ginagamit ang salita ng Panginoon to correct, to instruct, mga minamahal, para magturo, to teach, to correct, to instruct, mga minamahal. Meron pong correction, merong instruction, may mga pagsaway, pagtuturo, paalala, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Self-righteous, kaya ayaw magpaturo, ayaw magpasaway, ayaw magpadisiplina. Ano pong nangyayari, mga minamahal? Nawawala sa paglilingkod dahil ayaw magpaturo. Kaya mapalad yung Kristiyano, mapalad yung mananampalataya na handang tumanggap ng pagtutuwid, handang tumanggap ng pagtuturo, handang tumanggap ng pagsaway, handang tumanggap ng pagdidisiplina, dahil darating ang araw, ang pagtanggap mo ng pagsaway at pagtuturo ay mapapakinabangan mo, mga minamahal, hanggang sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Following verse mo, mga minamahal, Luke chapter 18, verse 9, after verse 14. Ang sabi rito, self-righteous person are found to believe that they are superior. This is a person who has superiority complex. They always believe that they are better than anyone. They are better than anyone. Ang sabi rito, makita niyo mga minamahal, yung parable ng publicans at saka parable ng mga minamahal Paraseyo. Ito pong mga Paraseyo talagang linikha at dinisenyo ang kanilang mga puso, mga minamahal ko, na talagang mapagpaimbabaw, mga minamahal, mapagmataas. Ito po yung mga pusong nagmamagaling, nagmamatuwid sa kanilang mga sarili. Dahil ang mga Paraseyo, mga minamahal, masyado po silang sensitive regarding in their own law. Ito po yung tinawag, mga minamahal, na dogma law, mga minamahal, man-made law, man-made doctrine. Ito po yung tinatawag nilang dogma law. Masyado silang concerned in their own man-made doctrine kaysa sa doktrina at turong aral ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, starting pa lang ng kanilang buhay, ang tawag sa kanila ay mga self-righteous. Palagi nilang minamata ang maliliit. Palagi nilang, mga minamahal, ibinababa, linulook down nila, mga minamahal ko, yung mga taong makasalanan. Amen? Dahil expecting nila, dahil sila'y matuwid, may karapatan na silang humusga. Akala nila dahil sila'y matuwid, mas banal sila, mas matuwid sila, mas malinis sila. Ang akala nila, dahil sa ganoong kalagayan, may karapatan na silang humusga. No, mga minamahal, kahit ikaw pang pinakamatuwid sa lahat ng matuwid sa ibabaw ng lupa, wala kang karapatang humusga kahit kanino dahil hindi mo alam ang bukas kung anong mangyayari sa iyo. O may mga kapatiran tayong ang galing-galing humatol sa kanilang kapwa mananampalataya. Paglipas ng buwan, paglipas ng taon, sila naman ang nagkasala. Amen? Hinahatulan yung mga taong nagkakamali. Kaya nga sabi ng Biblia, ang sino mang nag-iisip na nakatayo ngayon, mag-ingat dahil baka bukas ikaw naman ang mabuwal. Ang sino mang nag-iisip na matuwid ngayon, mag-ingat dahil baka bukas ikaw naman ang magkasala. Ang sino mang nag-iisip, mga minamahal na banal, mag-ingat dahil baka bukas ikaw naman ang mahulog sa pagkakamali. Kaya sabi ng banal na Biblia, we have no right to judge anyone.
Mga minamahal, kahit gaano pa tayo kabanal, kahit gaano pa tayo katuwid, kahit palagi tayong nag-aayuno, mga minamahal, kahit nagtatapat tayo sa pagbibigay, kahit lumalakad tayo ng may kabanalan, kahit ginagawa natin ang lahat ng bagay, dumadalo tayo Miyerkules, Biyernes, Linggo, hindi tayo nalilate. Kasi sometimes, porkit hindi ka nililate, hinahatulan mo ang nalilate. Porkit hindi ka uma-absent, hinahatulan mo yung uma-absent. Porkit nagtatapat ka sa pagbibigay, hinahatulan mo ang hindi nagtatapat. Bakit? Alam mo ba ang laman ng kanilang mga puso? Porkit palagi kang dumadalo, hinahatulan mo yung hindi palaging dumadalo. Kung tingnan mo sila mula ulo hanggang talampakan dahil linggo lang dumadalo. Ikaw nakakalakad ka sa may kabanalan, mga minamahal, mahaba ang buhok mo, yung mga kapatiran natin, mga minamahal ko na maikli ang buhok, hinahatulan mo. We have no right to judge anyone. Even we are perfect among the perfect, mga minamahal. Even we are righteous among the righteous. Wala tayong karapatang humatol kahit kanino, kapatid. Sabi ng banal na Biblia, Luke chapter 18 verse 9 up to verse 14. Last verse na po ito at tayo po idadako na po, mga minamahal, sa pag-awit. Ang sabi ng Biblia, at kanyang sinalita naman ng talinghaging ito na nagsisiasa sa kanilang sarili. Ito po ay address ng Panginoon, ina-address ng Panginoon doon sa mga taong self-righteous, nagsisiasa sa kanilang sarili. Mga minamahal, nagpapanggap na sila'y matuwid. Napakasakit ng salita ng Panginoon. At pinapawalang halaga, mga minamahal, ang lahat ng mga iba. Ang iniisip lang nila na, okay kami kay Lord, matuwid kami, malinis kami, banal kami. Kaya ang kanilang ginagawa, because they are all, mga minamahal, expecting na sila po ay matuwid, inaapakan na lang ang iba. Ito po'y hindi kaaya-aya sa kalooban ng Panginoon. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Paraseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Dalawang uri, mga minamahal, ng tao. Ang Paraseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako kagaya ng ibang tao. Amen? Ng mga manglulupig, mga taong liko, mga taong mga ngalunya. Oo, hindi siya manglulupig, hindi siya liko, hindi siya mga ngalunya, pero nagmamatuwid naman siya sa ganang kanyang sarili. Kaya ang sabi nito, hindi ako liko, hindi ako mga ngalunya, o hindi man lamang ako agaya ng maniningil na buwis na ito na nasa kanyang mga minamahal likuran. Ang sabi niya, makalawa akong nag-aayuno ng isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikitaan. 13 na tapwat, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo. Kita mo, mga minamahal, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Itong Paraseo, mga minamahal, ang kanilang binabantayan ay batas ng Diyos. Pero, mga minamahal, sila mismo ang sumusuway sa batas na kanilang itinuturo. Walang pag-ibig, walang pagmamalasakit, walang awa, walang habag sa kanilang kapwa. Ang iniisip lang nila ay ang kanilang mga sarili. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa verse 9, ibalik po natin pagkatapos ay ibalik natin sa 13. Sa verse 9 muna tayo. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nagpapanggap na sila'y matuwid, nagsisiasa sa kanilang sarili. Ito pong mga Paraseyong ito ay nagpapanggap na sila po ay matuwid. Mahirap po ito. At mga taong pinapawalang bahala, mga minamahal, ang halaga ng iba. Amen? Yung nagpapanggap kang matuwid. That is self-righteous, mga minamahal. Hindi po yung kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Nagpapawalang halaga, mga minamahal. Amen? Sa iba. Ikaw ay, sabi ng 13, datapat ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo at ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ano po, mga minamahal ko, yung publicans? Saan nakapwesto? Doon sa malayo. Nakatayo sa malayo. Siguro, kung ipipicture out natin, baka nandun lang sa pintuan ng chapel. Ayaw niyang pumasok. Because he was guilty of sin. Alam niyang makasalanan siya. Alam niyang hindi siya matuwid. Diba? Napakasarap po nung ganong uri ng paglapit sa presensya ng mahal na Panginoon. Hindi mo iniisip yung mga achievement mo. Hindi mo iniisip yung nagawa mo, hindi mo iniisip kung sino ka, hindi mo iniisip kung saan ka nanggaling. Ang iniisip mo lang, Lord, I am not worthy. Ang iniisip mo lang, Panginoon, isa akong taong makasalanan. Hindi ka nag-iisip na matuwid ka, nagbigay ka ng ikapu mo, palagi kang dumadalo. Mga minamahal, hindi ka nirelate sa gawain, lumalakad ka ng may kabanalan, nagtatapat ka sa lahat ng bahagi ng hindi mo iniisip. Ang iniisip mo, Lord, wala pa akong nagawa sa iyo.
Amen? Napakasarap ng ganong mentalidad, ganong mindset sa paglapit sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, yung publicans, doon lang sa malayo. Siguro, kung ipipicture out natin, baka nandun lang sa pintuan, mga minamahal ko, ng chapel. Amen? Ayaw nang itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Nakayuko. Habang nasa malayo, i-picture out ninyo kung gaano kahambol ang puso ng publicans na ito. Ikumpara mo doon sa puso ng Pariseo na punong-puno ng pagpapaimbabaw, puso na punong-puno ng kahambugan, puso na nagmamalaki, puso na nagmamayabang, pusong nagpapanggap na matuwid. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ito pong pusong ito ay karumal-dumal sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, yung maniningil na buwis halos ayaw tumingin sa langit. At ang sabi ng Biblia, kundi kanyang dinadagukan ang kanyang dibdib, pinupukpok niya ang kanyang dibdib. Sa grabing pagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon, hindi niya alam kung tatanggapin siya ng Diyos. Hindi niya alam kung lilingapin ng Panginoon ang kanyang paglapit. Mga minamahal, sinubukan lang niya. Sinubukan niya. Baka sakali mahabag sa akin ang Panginoon. Kaya't siya po'y nakatayo sa malayo, hindi makatingin, halos sa langit. Pinupukpok niya, dinadagukan niya ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin. Ako'y isang taong makasalanan. Verse 14. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapababa sa kanyang sarili ay matataas. Luwalatiin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. So makita mo ang pagkakaiba ng paglapit sa banal na paanan ng mahal na Panginoon. Tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Tanggapin mo na wala ka pang nagawa. Tanggapin mo na, mga minamahal, kulang ka pa ng karunungan. Isipin mo na isa kang empty cup na kailangan ng karunungan na galing sa Diyos. Isipin mo na ikaw ay isang empty cup, mga minamahal, na kailangan mo ng pagtuturo, kailangan mo ng pagsaway, kailangan mo ng pagdisiplina, kailangan mo ng pagtutuwid, mga minamahal, upang ikaw ay maging kaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mong isipin na ikaw ay marunong higit kanino man. Huwag mong isipin na ikaw ay matuwid higit kanino man. Huwag mong isipin, mga minamahal, na ikaw ay banal higit kanino man. Wala tayong karapatan, kahit gaano pa tayo katuwid, kahit baano tayo kabanal, wala tayong karapatang humatol, mga minamahal, kahit kanino. Sa oras dito, mga minamahal, lumapit tayo sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Para po sa ating minamahal na mga believer, mga kapatid, mga ating taga-subaybay at taga-pakinig na hindi pa po tumatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tanggapin nyo na po ang mahal na Panginoon. Pumunta po kayo sa ating mga designated address ng ating mga outreaches at tanggapin po ninyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong harapan. Ako ay nagsisisi sa aking pagmamatuwid sa aking sarili. Ako'y nagsisisi sa aking pagmamataas. Ako'y nagsisisi, mahal na Panginoon, sa aking pagiging makasarili, sa aking kahambugan, sa aking kayabangan, mahal na Panginoon. Ako isang taong makasalanan. Linisin mo ang aking puso, mahal na Panginoon. Ugasan mo ito sa magitan ng iyong banal na dugo noong bago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan kasama ng aking buong sambahayan sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin, minamahal, para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kabagan mo po ang aming minamahal na mga kababayan. Mahal na Panginoon, tanggapin mo po ang kanilang kaluluwa. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Minamahal. Amen. Faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Palaging makinig ng salita ng Panginoon upang magkaroon ka ng pananampalataya. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, godly repentance, certainly devotion unto the Lord, yung pagsisisi galing sa ating mga puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Ang pang-apat, minamahal, ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. At tayo po'y dumako sa ating pananalangin para po sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Ilapit po natin sa Diyos
ang anumang desire ng ating mga puso, mga minamahal. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami sa iyong banal na harapan, Panginoon, dumudulog at nagsusumamo. May pagkaloob mo ang anumang kahilingan ng aming mga puso. Mahal na Panginoon, una, naming kahilingan ay patnubayan mo kami sa aming paglilingkod sa iyo. Nang kalooban mo ang aming masunod, hindi ang aming sariling kalooban, mahal na Panginoon. Dahil batid namin nung kami susunod sa aming sariling kalooban, mapapariwara kami, mapapahama kami, mahal na Panginoon. Kami hahagtong sa pagkawasak, ngunit kami isusunod sa kalooban mo ang biyaya at pagpapala mo isa sa aming magpakailan-kailan paman sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa point of contact po, mga minamahal, tayo po'y dadako sa ating masiling, sa ating pong mga viewers po, mga minamahal, inyo pong ilagay ang inyong kamay sa mga screen, ng inyong mga gadget, mga minamahal, at sumunod kayo sa aking panalangin. Sabi ng banal na Biblia, the fervent prayer, effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung mainit, maningkas na panalangin ng taong matuwid ay kapakipakinabang. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, minamahal, mag-pray tayo sa mahal na Panginoon. Amang manal Diyos na dakilan mapagpala sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus, mabag ka sa amin. Lord, alam mo ang hallelujah, dalangin namin sa inyo at mong pagpala mong kamay sa paunang panalangin ng aming wala pastor. Anumang karamdaman, Lord, ikaw ang magpagaling. Anumang problema, ikaw ang maglutas sa pangalan ni Jesus. Aming sinasaway, demonyong problema, malutas, karamdaman, gumaling, anumang sakit sa pangalan ni Jesus, cast out right now. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmity is cast out, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po ating mahal ng Panginoon at luwalatiin po kanyang dakilat banal na pangalan. Mga minamahal, salamat sa kanyang dakilang biyaya. Matagumpay natin na isagawa ang ating banal na programa. Sa gabing ito, salamat sa pagkilos ng mainam ng ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Damang-dama po natin ang kanyang presensya, mga minamahal. At para po sa ating mga karagdagang announcement, huwag po ninyong kakalimutan, every night po, mga minamahal, gabi-gabi, ang ating banal na programa, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, Zamboanga Outreach po. Minamahal, alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Ito po'y mula araw ng Lunes hanggang sa araw ng Linggo. At kaili po, para sa ating minamahal na mga taga-subaybay at umantabay sa ating banal na programa, mga minamahal, huwag po ninyong kalimutan na mag-likes, mag-subscribe sa ating pong mga minamahal YouTube channel. Amen. Ang ating pong YouTube channel, mga minamahal, ay minsan pina-flash natin sa ating screen. Ito po yung ating YouTube channel, GMCIM Zamboanga, mga minamahal, and then click, mag-subscribe po tayo. At ganoon din naman po, mga minamahal, sa ating FB, mga minamahal page, amen, GMCIM Zamboanga Outreach, and then click, mga minamahal, sa ating pong prayer and counseling. Huwag po ninyong kalimutan, i-contact po kung mayroon pa yung prayer request, spoken request, mga minamahal, sa ating mga comment section. May makakatanungan kayo, mga minamahal, ay pwede po ninyong, mga minamahal, isulat sa ating comment section para sa susunod nating mga preaching ay pwede po nating may tackle at masagot po ang ating pong iilang mga katanungan. Tayo po'y manalangin para sa ating closing prayer. Hallelujah! Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang biyaya, sa dakilang tagumpay na pinagkaloob mo sa amin na muli ay naisagawa namin ang iyong kalooban, ay pangaral ng iyong banal na salita. Nawa ang mga salita mong ito ay maging biyaya, maging kasangkapan mo para mamulat ang aming kaisipan, na kami matutong maging mapagpakumbaba palagi, mahal na Panginoon. Mauhaw kami palagi, mahal na Panginoon, sa pagpapakumbaba at paglapit sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Patuloy po kaming sumuko at magtiwala sa iyo. Sa paunang panalangin ng mga pastor, ingatan mo kami sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, sa aming pagtulog, patulugin mo kami na mahimbing sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ng mahal ng Panginoon mula po dito sa ating studio, sa ating technical side, beloved Brother Aljo Dugos. At ito po ang inyong amang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Kung aking namamalas
likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita, sinasamba. Dakila ka, Panginoon. Kalikasan, kung aking pagmalasing